Ang Paris na City of Lights, nagdilim po dahil sa thunderstorm. At sa Amerika naman, lumambitin patiwarik ang isang electrical worker na nag-aayos ng traffic lights. Ang mga balita abroad sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Nag-aayos lang ng traffic lights sa gitna ng kalsada ang isang electrical worker sa Louisiana sa Amerika. Maya-maya isang 18-wheeler ang dumaan at bigla nitong nasalpok ang boom truck kung saan nakatayo ang trabahador. Lumambitin tuloy siya patiwarik. Agad namang rumisponde ang kanyang mga kasamahan para maibaba siya. Ayon sa local media, ligtas siya at hindi nasugatan dahil sa suot na safety harness. Pinadilim ng thunderstorm ang City of Lights. Animoy binagyo ang Paris, France dahil sa lakas ng ulan at hangin. Ang Eiffel Tower tila nabura dahil sa kapal ng mga ulap at matinding buhos ng ulan. Saglit ding nasuspindi ang sesyon sa French Parliament. Ang ilang mambabatas napatingala pa dahil may tumutulo raw mula sa kisame. Agad namang naayos ang tagas nito. Bukod sa Paris, inulan din ang iba pang bahagi ng France. Ayon sa mga ulat, 2 ang nasawi at mahigit 100,000 bahay ang nawala ng kuryente. Isang oso ang namataan ng mga otoridad sa Altadena sa California. Sa gitna ng night walk nito, nakita ng mga otoridad na may kasama siyang isang hindi patukoy na hayop. Naanimoy isang wolf o wild canine. Patay ang isang driver matapos mahulog sa bangin ang minamanehong concrete mixer sa Dipakulaw, Aurora. Base sa inisyal na investigasyon ng pulisya na wala ng prenong sasakyan. Dead on the spot ang driver habang sugatan ng pahinante. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang pamilya ng mga biktima. Muling kinulayan ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community ang Pride March ngayong taon sa Quezon City. Mahalaga raw para sa kanila na makaramdam ng safe space, pagkakapantay-pantay at inclusion na matagal na nilang ipinaglalaban lalo na ngayong Pride Month. At nakatutok live si Jamie. Jamie? Pia, punong-puno ng kulay ang idinaraos na Love Laban 2025 Pride March and Festival dito nga sa UP Diliman dito sa Quezon City ngayong Sabado. Kahit sa gitna ng kainitan ng araw, hindi nagpapigil ang LGBTQ+ community para ipagdiwang ang Pride Month. Pinangunahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang selebrasyon ngayong taon. Nagmarcha si Mayor Belmonte kasamang iba't ibang grupo ng LGBTQ+ community mula Oblation palibot ng campus. Makulay ang parada mula sa suot ng mga lumahok hanggang sa mga truck na pinalamutian. Ang selebrasyon ngayong taon ay inaasahan daw na mas malaki, mas ligtas at mas matapang, na layong ipagdiwang ang LGBTQ+ community. Isulong ang pagkakapantay-pantay at igiit ang agarang pagpasa ng SOGI Equality Bill. Ilan sa aktibidad sa selebrasyon ang Pride Expo, Pride March at Pride Night. Hindi lang daw ito isang selebrasyon. Nagsisilbi rin daw itong paraan upang bigyang lakas ang Filipino LGBTQIA+ community sa pamamagitan ng paglikha ng mga safe space para ipagdiwang ang kanilang pagkakakilanlan kung saan iginagalang ang kanilang mga kwento at kinikilala ang kanilang mga karapatan. Isa rin daw itong anyo ng protesta laban sa pang-aabuso at mga injustisyang patuloy na kinakaharap ng komunidad. Para matiyak ang seguridad ng lahat ng dumalo sa selebrasyon, magkakatuwang sa pagbabantay sa kaayusan at kapayapaan sa lugar ang Quezon City Police District, UP Police at ang Task Force Disiplina. The SOGI bill is a long been issue since then. So I believe that LGBTQ+ rights is also human rights. So past SOGI bill, past same-sex marriage. Very all black, very, slay and all that. And 1, 2, 3, Happy Pride! Ha! Happy Pride! Pia, sa mga oras na ito ay biglang bumuhos ang malakas na ulan dito nga sa UP Diliman, pero hanggang mamaya raw ang makulay at masayang selebrasyon ng Love Laban dito nga sa UP Diliman. At yan ang latest mula rito, balik sa inyo. Maraming salamat, Jamie Santos. Tiyak manlalaki ang inyong mga mata sa Bidang Piñas ng Puntol, Apayao. Sing taas kasi ito ng gusali.
Ito na ba ang largest pinya sa bansa? Kuya Kim, Anna. Ang mga nakifiesta sa taunang Pinya Festival sa Puntol sa Apayao. All eyes sa pinyang ito. Sino ba naman kasi ang hindi manlalaki ang mga mata sa laki nito? Sa taas nitong 32.81 feet, sintayog na ng isang giant pinya ang isang two-story building. Ang giant pinya ng Puntol na isa raw marahil sa pinakamalaki sa bansa, gawa gamit ang mahigit 2,800 fresh pineapples. Inani ang mga ito mula sa iba't ibang taniman sa Puntol. It was actually just purposely for a one town, one product. And then it evolved into something that could help us in economic recovery just after COVID. We are revitalizing the tourism industry. We use that and also, of course, to promote the products coming from our farmers. Kuya Kim, ano na? Ang pinya o Ananas commosus ay isang tropical plant na indigenous sa South America. Dinala ito sa Pilipinas ng mga Kastila noong late 16th century. Isa sa agaw pansin sa prutas na ito, ang tila napakarami nitong mata. Pero ano nga ba ang mga ito? Ang pinya ay isang multiple fruit. Ibig sabihin, bunga na ito ng maraming maliliit na bulaklak na nagsama-sama. At ang sinasabing mata nito ay ang dating lokasyon ng individual na bulaklak. Ang pinya meron ding korona na binubuo ng mga pahaba nitong dahon. Alam niyo ba na mula sa mga dahong ito maaaring makagawa ng napakagandang tela? Ito ang pinya cloth. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Quick chikahan time tayo mga kapuso. Nagsama-sama ang fans para sa post-birthday celebration ni Kapuso Morning Sunshine Shaira Diaz na idinao sa Quezon City. Pasasalamat ito ni Shaira sa walang sawa nilang suporta mula pa noong nag-uumpisa siya. Bakas ang kasiyahan sa aktres na napasayaw pa on the spot. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang preps nila ng fiancé na si E.A. Guzman para sa kanilang kasal sa Agosto. Librong Chavit, the legend of the Philippines, tampok si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson inilunsad. Base ito sa interview sa kanya ng isang writer mula sa Poland. Nabuksan daw ang ideyang ito nang minsang mag-viral si Singson sa Poland noong nagpa-cash gun siya ng pera noong pandemic. Isasalin din daw ang libro sa 50 iba't ibang lengguwahe. Samantala, kumpirmadong may nilulutong proyekto ang GMA Pictures kasama si Singson. 2 J's in one frame. Nag-collab sa isang dance challenge si star of the new gen Jillian Ward at kay hip-hop artist na si Jay Park. Komento pa ng rapper sa post ni Jillian, "We lit." Nasa bansa si Park ngayon para sa Manila leg ng kanyang world tour. Inalis po ng MMDA ang mga timer sa mga traffic light na nasa kanilang pamamahala. Sensor-based na raw ang mga ito para ma-monitor kung anong linya sa kalsada ang mas maraming sasakyan. Pero ang ilang motorista, tila nalito. Nakatutok si Von Aquino. Pansin niyo bang ang ilang traffic light na dating may counter kapag malapit ng mag-stop o mag-go? Wala nang nagka-countdown? Sabi ng MMDA, tinanggal na nila ang timer sa lahat ng 76 na traffic lights na nasa pamamahala nila. Hindi kasama ang mga traffic light na hawak ng mga local government unit. Ibig sabihin ng mga traffic light kagaya nito rito sa EDSA na wala ng timer ay sensor-based na kaya't natutukoy nito yung mga sasakyan na kailangan ng patawirin at kailangan ng pahintuin. I think yung warning na 5 blinks plus 3 seconds na yellow and then red is sufficient enough para makapag-adjust yung ating mga kababayan at malaman nila kung dapat na ba sila mag-slow down, 'di ba, para hindi sila mag-beat ng red light. Bahagi raw ito ng adaptive signaling system na inumpisahan nila noon pang 2012 at ngayon 100% na nilang ipinatutupad. Ayon sa MMDA, nag-a-adjust ang kanilang traffic lights depende sa volume ng mga sasakyan. Mine-measure niya, lalong-lalo na sa gabi, yung volume ng traffic. For example, lane A, wala nang dumadaan. Kahit na nakaprogram siya initially na 1 minute, ika-cut short ngayon to 30 seconds at ililipat niya doon sa mas nangangailangan dahil mas may volume. Ang ilang nakausap naming motorista, mas gusto pa rin ng traffic lights na may timer. Nakakaalanganin kasi iniisip mo green pa yun eh. Pag tingin mo bigla magdidilaw na. Ano ginagawa nyo na lang pag Alalay ka na lang. Ang rider na ito, nang huminto sa intersection, muntik raw masalpok ng taxi sa likod. Mabilis
talaga yung count na ng yellow niya. Tapos biglang red kaagad. Kaya bigla ako napesta. Nagmamadali rin yung taxi sa likod ko, todo pito. Mas pinili ko pa rin po mag-stop. Kasi yellow na. Kasi mamaya biglang may dumiretso sa kanan, mabangga pa. Kaya naman daw mag-adjust ng mga motorista pero hiling nila, ang mas maganda yung dilaw mas matagal kasi para mas makatigil ng tama yung mga sasakyan. sabi ng MMDA, may sapat na panahon naman daw para mabigyan ng warning ang mga motorista. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.